Kabanata 1611. Tumigil si Knowles at casual na inayos ang kanyang manggas. Mahalaga ba ang sinabi mo? Naglakad-lakad si Colton at lumapit kay Knowles at sinalubong ang kanyang tingin. Kayong mga Knowles ay hindi nagbantay sa salot na iyon na si Lisa. Lalapitin talaga kita para sa nangyari kay Daisy sooner or later. Kumunat ang noo ni Knowles at walang sinabi. Kinabukasan, pumunta si Daisy sa opisina ng propesor at hiniling sa propesor na bawiin ang parusa ni Juliana. Napatingin sa kanya ang professor na nagtataka. Pero nagkamali siya. Sigurado ka bang ayaw mong magpatuloy sa isyo? Humihingi siya ng tawad sa akin, kaya bibigyan ko siya ng pagkakataon na itama ang pagkakamali niya. Naniniwala ako na magmumuni-muni siya sa sarili niyang mga ginagawa. Nang makitang nakapagdesisyon na si Daisy, pumayag din ang propesor na bawiin ang parusa ni Juliana. Sa baba, sumugod si Juliana sa opisina at nagkataon na nakasalubong si Daisy nang pababa na siya ng hagdan. Ngumuso siya. Dapat hindi ako naniwala sa'yo. Kumunat ang noo ni Daisy. Ano? Nilinggan niya si Daisy at nagngangalit ang mga ngipin. All you do is talk the talk. But in fact, all you wish is ma-expel ako sa college. Congratulations, matutupad mo na ang wish mo. Sa pagtingin sa figure ni Juliana habang umaakyat siya sa itaas, hindi maiwasan ni Daisy na mapilang. Napakabilis niyang nag-conclude na mapapatalsik siya sa kolehiyo. Mukhang marami na siyang narinig mula sa iba. Nang ipatawag ng propesor si Juliana sa opisina, inihanda na ng huli ang sarili sa pag-iisip para mapatalsik sa kolehiyo. Iyon ay dahil sinabi sa kanya ni Lisa na pinatalsik siya sa paaralan noon dahil kay Daisy. Dagdag pa nito, nagkataon na napatawag siya ng propesor pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Lisa, kaya naniwala siya. Gayunpaman, natigilan siya nang hilingin lamang sa kanya ng propesor na bumalik at magsulat ng isang self-reflection essay. Di ba pinatalsik ako? Tanong ng propesor, sino ang nagsabi sa iyo na tatanggalin ka sa kolehiyo? Natigilan si Juliana. Originally, I planned to suspend you for a year, but Daisy specifically asked me to revoke the punishment for you. Handa siyang bigyan ka ng pagkakataong pag-isipan ang iyong pagkakamali at ang iyong sarili, kaya dapat mong pahalagahan ang pagkakataong inalok ka niya. Inabot sa kanya ng propesor ang isang note na may email address. I want you to hand the 10,000 word essay to me next week. Lumabas ng opisina si Juliana, at bago pa man siya makabawi sa ulirat ay nakatanggap na siya ng mensahe mula kay Lisa. Ang pangkalahatang nilalaman ng text message ay hilingin sa kanya na huwag panghinaan ng loob dahil tiyak na makakapasok siya sa isang mas mahusay na kolehiyo kasama ang kanyang pamilya. Hiniling din ni Lisa sa kanya na huwag sisihin si Daisy dahil noon pa man ay napakahusay ni Daisy sa pagpaplano ng iba. Hindi man lang nagtanong si Lisa kung kumusta na siya ngayon at kung na-expel na ba siya sa kolehiyo. Tila sigurado si Lisa na mapapatalsik siya at pinayuhan siyang huwag panghinaan ng loob. Ang lahat ng ginawa niya ay karaniwang i-badmouth si Daisy, at nalito si Juliana. Hindi niya personal na kilala si Daisy, at lahat ng nalalaman niya tungkol kay Daisy ay galing kay Lisa. Kinaiinisan niya si Daisy dahil lang sa sinabi ni Lisa tungkol sa kanya. Lahat ng mga pahayag na iyon ay nag-iwan ng masamang imahe ni Daisy sa kanyang isipan. Gayunpaman, batay sa sinabi ni Daisy sa kanya kahapon at sa kahilingan ni Daisy na bawiin ang kanyang parusa ngayon, hindi niya akalain na nakakainis si Daisy gaya ng inilarawan sa kanya ni Lisa. Sagot agad ni Juliana, may hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan ninyo ni Daisy? Ang sagot na ito ay nagbigay ng masamang kutob kay Lisa. Matapos, mag-isip ng ilang sandali, maingat siyang sumagot. Bakit mo ako tatanungin ng ganyan? Dahil hindi niya ako pinatalsik. Bumalik si Daisy sa dormitoryo, lumingon lamang at nakita ang isang malita na nakalatag sa sahig ng sala, at namangha siya. Ang dormitoryo ay isang 2 silid na suite, at hindi pa niya nakita ang kanyang kasama mula nang lumipat siya, ngunit tiyak na hindi kanya ang maletang ito. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng gitara na nagmumula sa saradong silid, at pumasok siya sa susunod na silid dahil sa curiosity tungkol sa kanyang kasama sa silid. Kumatok siya sa pinto, ngunit tila hindi narinig iyon ng kabilang partido, kaya't siya ay tumulak papasok. Ang batang babae na nakatalikod kay Daisy ay nakasuot lamang ng maliit na singlet, at ang kanyang kayumanggi, malambot, kulot na buhok ay maluwag na nakatali sa isang nakapusod sa likod ng kanyang ulo. Naka-headphones siya at magaling tumugtog ng gitara. Kabanata 1612. Dahil siguro sa refleksyon sa salamin na bintana na ikinagulat niya. Mabilis niyang tinanggal ang earphones niya at tumingin kay Daisy. Napatulala din si Daisy.
Medyo ordinaryo ang itsura ng babaeng nakaupo sa harapan niya. Walang sino man ang magtuturing sa kanya na isang kahangahangang babae, ngunit mayroon siyang uri ng hitsura na angkop sa isang tao. Ang kanyang walang pakialam na mukha ay nagmukhang medyo mapang-uyam, ngunit mukhang napaka-elegante at kaakit-akit. Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Daisy. Pasensya na, ngayon lang ako kumatok sa pinto, pero parang hindi mo narinig. Tinitigan ng dalaga si Daisy saglit, umiwas ng tingin, at walang pakialam na sinabi, "Euro, I want to continue to practice my guitar." "Okay, then I'll leave you to it." Saka mataktikang umalis si Daisy. Kinabukasan, may drama performance lecture. Napaatras si Daisy sa studio na may dalang backpack sa likod. Ang mga nasugatan ng mga daliri sa paa ay lalong namamaga sa ikatlong araw, at masakit sa paglalakad. Sa entrance ng studio, nakita niya si Noel Ace na may kausap na babae. At ang babaeng iyon ay kasama niya. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Matagal na niyang kilala si Noel Ace, at madalang nang ngumiti si Noel Ace sa ibang mga babae, ngunit talagang nakangiti ito kapag kausap niya ang babaeng ito. Tumayo si Daisy at ibinuka ang kanyang mga labi, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkawala sa kanyang puso. Parang ang taong ngingiti lang sa kanya ay nakangiti na ngayon sa ibang mga babae, and that felt very uncomfortable deep inside. Anong playboy? Nang makita ng dalaga si Daisy ay may sinabi ito sa kanya at pumasok sa studio pagkatapos noon. Nilinggan ni Noel Ace ang kanyang ulo at tinitigan si Daisy, na nakapikit papalapit sa kanya. Sinadya siyang hindi pinansin ni Daisy habang nilalagpasan siya. Hinarang ni Noel Ace ang kanyang daraanan, at itinaas niya ang kanyang ulo. "Anong ginagawa mo? Hindi ka pa gumagaling." "Ayos lang ako, at wala ito sa daan. May klase ako." Sinubukan siyang itulak ni Daisy palayo sa daan ngunit hindi niya magawa, kaya inilibot niya ito. Gayunpaman, si Noel Ace ay may mahabang binti, kaya ang paghabol at pagharang sa kanyang daan ay isang piraso ng cake para sa kanya. Naging balisa at naiinip si Daisy. "Malapit na akong dumating ng late. May mag-a-apply para sa iyo ng panibagong day off." Pagkasabi niya noon ay kinuha ni Noel Ace ang bag niya para sa kanya. "Hindi mo na kailangang pumasok sa klase hanggat hindi gumagaling ang sugat mo." Nagulat si Daisy. "Sino ang hihingi ng day off para sa akin?" Sagot niya, "Yung roommate mo." Tumawa ng malakas si Daisy dahil sa galit ng marinig ito. "How dare you ask for a day off on my behalf without my permission?" "Hindi ako magde-day off." Iniunat niya ang kanyang kamay para agawin pabalik ang kanyang bag, ngunit agad na umiwas si Noel Ace. Kasabay nito, si Daisy ay sumalpok sa kawalan, nawalan ng balanse, at binuhat nito sa baywang. Naguguluhan siya. "Ibaba mo ako." Hindi siya pinansin ni Noel Ace. "Nagpalit ka na ba ng benda at dressing?" Nagalit siya. "Stay out of my business." Bumaba ang tingin ni Noel Ace sa kanya at tumawa. "Sino na naman ang nagpagalit sa'yo?" She blurted out, "Ikaw." Tumigil sandali ang mga paa ni Noel Ace. Tinakpan ni Daisy ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, at namumula ang kanyang tenga. "Maaari ba akong makakuha ng isang butas na mapagtataguan sa mismong sandaling ito?" Dinala siya ni Noel Ace sa infirmary upang palitan ang kanyang mga benda. Hindi nagulat ang doktor sa eksena dahil ang konsepto ng tertiary education ni Yar Amor ay medyo open-minded, at hindi itinakda ng kolehiyo na ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay ipinagbabawal na makipag-date sa isa't isa. Nilagyan ng doktor ng bagong ointment si Daisy, nilagyan ng benda, sinabihan siyang magpahinga ng 2 pang araw hanggang sa hamupa ang pamamaga, at lumabas ng silid. Hinailan ni Noel Ace ang isang upuan at umupo sa tapat niya, at umiwas ng tingin si Daisy. "Wala ka bang klaseng papasukan?" "It done. Matter if I attend them or not." Matagal na sana siyang nag-apply para sa graduation, pero sinadya niyang i-extend ng 1 taon ang kanyang graduation dahil kay Daisy. Nagulat si Daisy dahil hindi niya alam ang tungkol doon. "Hindi ba nila ibabawas ang iyong mga kredito batay sa iyong pagliban?" Napangiti siya. "Hindi." Gumalaw ang kanyang mga mata, at pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya ito tungkol sa kanyang pagdududa, "Kilala mo ba ang aking kasama?" Napakalinaw ng tunog ni Noel Ace. "Oo." Napaangat ang ulo ni Daisy. "Oh." Tila may napagtanto, bumangon si Noel Ace, ipinulupot ang mga kamay sa gilid ng kama, at lumapit sa kanya. "Nagseselos ka ba?" Napaatras si Daisy at itinukod ang kanyang kamay sa kanyang dibdib upang mapanatili ang distansya, ngunit hindi siya nang ahas na tumingin sa kanya. "Sino bang nagsabi sa'yo na nagseselos ako?" "Nagtatanong lang ako."
Kabanata 1613. Pinunasan ni Knowles ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang daliri. Mukha kang umasim ngayon, at sinasabi mo sa akin na hindi ka nagseselos. Hindi ako maasim. Hindi ko pa nga natitikman so paano ko malalaman kung maasim ka o hindi? Hindi agad nag-react ang isip ni Daisy doon. Anong tikman? Nakatutok ang mga mata nito sa labi niya. Ang kanyang tingin ay laser-focused, at Daisy realized isang bagay subconsciously at ibinalik ang kanyang mukha. Scoundrel! Umapaw ang hilarity mula sa mga eye socket ni Knowles. Paano ako naging bastos ngayon? Ginagawa mo rin ba sa kanya? Lalong nagalit si Daisy habang iniisip ito. Pakiramdam nito ay nagbago na si Knowles, naging mas bastos. Napapikit si Knowles, sino ba ang tinutukoy mo? Napabulalas siya ng malakas, my roommate. Huminto siya ng ilang segundo, tumingin sa awkward na itsura nito, at hindi napigil ang mapahagalpak ng tawa. Little dummy, and you're telling me na hindi ka nagseselos. Si Daisy ay mukhang nagtatampo at tumangging magsalita. Inangat niya ang mukha niya at marahang kinamot ng mga daliri niya ang makinis na creamy na pisngi nito. Pinsan ko si Freya, medyo natarante si Daisy, pero hindi siya mukhang may halong lahi. Si Knowles ay may mukha at facial features ng isang biracial na lalaki. Pero ang babaeng iyon ay may ganap na oriental look. Umiwas ang tingin ni Knowles. Dahil ang nanay ko ay prinsesa ng maharlikang pamilya at biolohikal na anak ng aking lola, ngunit ang aking tiyahin ay ipinanganak sa may bahay ng aking lolo. Nakuha ni Freya ang kanyang oriental appearance mula sa kanyang ama, habang ako ay kamukha ng aking ina. Sa wakas ay naintindihan na ni Daisy. Ang ina pala ng kanyang kasama ay ang illegitimate daughter ng royal family, kaya magkadugo nga sila ni Knowles. Sa hindi malamang dahilan, nakahinga siya ng maluwag. Bahagyang pinitik ni Knowles ang kanyang noo. You should stop thinking about it in the future. She pouted. Hindi ko. Hindi mahalaga. Lumapit pa si Knowles sa kanya ng kalahating pulgada at tuluyan na siyang natulala. At least, I know now that you have a thing for me to. Bumalik sa dormitoryo. Ibinagsak ni Daisy ang sarili sa kanyang kama at ibinaon ang kanyang mukha sa unan. Lahat ng emosyon niya ay natigil sa himpapawid dahil sa malalanding salita ni Knowles. Napakasama niya. Paano siya magaling manligaw? Kinagabihan, pumunta si Daisy sa dining hall at pumila para sa hapunan. Nag-iisip siyang maghanap ng tahimik na lugar para sa hapunan nang lumingon siya at nakita ang kanyang kasama sa kwarto na nakaupo mag-isa sa tabi ng bintana. Ang kakaiba ay malinaw na may upuan sa tabi niya, ngunit walang nakaupo doon. Saglit na nag-alinlangan si Daisy, saka naglakad patungo sa upuan sa tabi niya. Pwede ba itong upuan? Natigilan saglit si Freya at inangat ang tingin niya kay Daisy. Whatever. Umupo si Daisy. Sa oras na ito, nalaman niya na ang mga estudyante sa paligid niya ay nakatingin sa kanilang direksyon at nag-uusap sa isa't isa na nag-uusap ng palihim. Kinuha ni Daisy ang kutsara at kinain ang sopas na kasama ng dinner set, hindi pinansin ang mga tingin ng iba. Dahan-daang tumayo ang nakaupo sa tabi niya, at nang aalis na siya, hindi niya nakalimutang sabihin, tapos na akong kumain. Enjoy ka sa pagkain mo. Nagulat si Daisy, ngunit nakaalis na siya dala ang kanyang tray at kubyertos. Hanggang sa makalabas na siya ng kantin ay may ilang taong lumapit kay Daisy at umupo. Pinaalalahanan siya ng isang estudyante, na tila dahil sa kabaitan, Miss Vanderbilt, huwag kang masyadong lumapit kay Freya. Hindi siya magaling na estudyante. Nagdududa si Daisy, bakit mo naman nasabi? Sagot ng isa pang babae, hindi mo ba alam? Na huminto siya sa kolehiyo dahil nabuntis siya. Balita ko hindi pa kilala ang tatay ng bata kaya dapat magulo ang pribadong buhay nito. In short, it is better not to get too close to her. Tumigil si Daisy, ibinaba ang kanyang tingin, at hindi umimik kahit isang salita. Nag-drop out siya ng college dahil nabuntis siya. Bumalik si Daisy sa dormitoryo, at nakatayo si Freya sa balcony, nagsasampay ng mga bagong labahan niyang damit. Nakasuot siya ng maluwag na nightdress, na mukhang napaka-cozy at convenient. Bumalik si Freya sa silid, nakita si Daisy, hindi nagsalita, at pumunta sa kanyang sariling silid. Kabanata 1614. Napagtanto ni Daisy na tila hindi gusto ni Freya na makilala ang iba o makipag-chat sa iba. Hindi kaya dahil sa mga chismis na iyon. Maaaring totoo o mali ang mga chismis, ngunit hindi naman ito totoo dahil ang bawat impormasyon ay dumating sa akin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng bibig. Kung tutusin, tanging ang mga partidong sangkot sa insidente ang higit na nakakaalam nito.
Sa ganitong paraan, nanatili sina Daisy at Freya sa iisang bubong sa loob ng isang linggo, at hindi pa sila nakapagsalita ng higit sa 10 pangungusap. Basically, sasagutin lang niya si Daisy kapag may tinanong siya. At hindi siya magbibigkas ng anumang dagdag na salita, pabayaan ang makipag-chat. Gumaling ang pinsala ni Daisy, at bumalik siya sa klase at muling kinuha ang pagsusulit sa pagganap ng sayaw bago tuluyang mabawi ang lahat ng kanyang mga marka. Naglalakad siya palabas ng performance hall nang makita niya ang isang lalaking nakasut na nasa edad 20 na nanggugulo kay Freya. Nakita ni Daisy ang pagkainip at pagtutol sa mukha ni Freya. Lumapit siya, iniunat ang kanyang braso, at hinawakan ang braso ni Freya na hinahawakan ng lalaki. "Sir, hindi po kayo estudyante ng college natin. I'll summon the guards pag hindi mo binitawan." Tumingin ang lalaki kay Daisy, nanlalabo ang mga mata, at malamig na nanunuya. "Sino ka ba? And how dare you stick your nose into our business?" Pinawi ni Daisy ang braso ni Freya ng may lakas, ngunit gustong-gusto kong ipasok ang aking ilong sa mga negosyo ng iba. Akmang gagawa ang lalaki kay Daisy ng may boses mula sa likuran. "I dare you to lay a pinky on her." Lumingon ang lalaki para tingnan si Noel Ace na papalapit sa kanila. Binitawan na lang niya si Daisy at inayos ang kanyang suit. "Ano ang problema? Girlfriend mo ba itong binibini, young Master Knowles?" Tumango ang lalaki at namula ang pisngi. "Fine, hahayaan ko itong mag-slide ngayon para sa kapakanan mo, young Master Knowles." Sinulyapan niya si Freya, na nakatayo sa likod ni Daisy, ngumuso, sumakay sa kotse, at umalis. Saka lang nag-react si Daisy at nag-cross arms. "Sinong kakaklaim mo lang na girlfriend mo?" Nilinggan siya ni Noel Ace, may bakas ng amusement na sumili sa kanyang mga mata. "Ikaw na ngayon. Ikaw." Sa pag-aakalang naroon pa si Freya, lumingon si Daisy at nagmamadaling tumingin sa kanya. "Ayos ka lang." Isang mahinang ugong ang tugon ni Freya. "Ayos lang ako." Kumunat ang noo ni Noel Ace. "Pumunta ulit sa'yo si Ken. Siya ay mukhang medyo walang pakialam. Anong magagawa ko? Hindi ko kayang itago sa kanya sa buong buhay ko. Ito ay hindi maiiwasan, ngunit." Huminto siya ng ilang segundo at sumulyap kay Daisy. "Ipaalam mo sa girlfriend mo na dapat siyang maging mas maingat kay Ken at huwag mo nang pakialaman ang sarili ko sa isyu ko sa hinaharap." Saka siya tumalikod at umalis. Natigilan si Daisy. "Since kailan ako naging girlfriend ni Noel Ace?" Nang medyo na-distract siya, lumapit si Noel Ace sa likod niya at inilapat ang labi nito sa tenga niya. "Narinig mo ba siya, girlfriend?" Natakot si Daisy, tumalikod, sumuray-suray, at napaatras, ngunit inabot niya ang oras at pinulupot ang kanyang braso sa kanyang baywang sa oras. Napasubsob siya sa dibdib niya. Bumaba ang tingin ni Noel Ace sa kanya at tumawa. "Pwede ka pang madapa sa patag na lupa. Paanong hindi ka medyo dummy?" Ibinaon niya ang ulo sa dibdib nito. "Sino ba nagsabing takutin mo ako? Bukas weekend." Bumitaw sa pagkakayakap si Daisy. "Paano kung weekend?" Nakaakbay pa rin si Noel Ace sa kanya. "Lalabas tayo para mag-date." Bumibilis ang tibok ng puso ni Daisy, at namula ang kanyang mga pisngi. Hindi ba ito masyadong maaga? Walang sinabi si Noel Ace, kung ito na ang kahulugan ng pagiging mabilis, gusto kong maging mas mabilis ang mga bagay-bagay. I don't mind marry her right here, right now. Gayunpaman, baka matakot siya. Pero hindi ako nagmamadali, matagal pa tayong pupunta. Ibinaba niya ang ulo at tinitigan ang namumula nitong pisngi. "Okay ka lang ba niyan?" Nabihag si Daisy sa kanya at walang malay na tumango. Kinabukasan, maagang gumising si Daisy para pumili ng damit na isusuot niya. Tumayo siya sa harap ng full-length na salamin at inihambing ang bawat isa sa mga damit na sa tingin lahat ay hindi nararapat. Kabanata 1615. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, napansin ni Daisy si Freya na nakatayo sa likod ng kanyang refleksyon sa salamin. Katatapos lang niyang mag-freshen up at parang gustong magpalit ng damit pero iisa lang ang full-length na salamin sa dormitoryo na ito, at si Daisy ang inuukupan niya para pumili ng damit para sa date. Medyo nahiya si Daisy at kinuha ang isa sa mga damit. "Pinili ko ang akin. Iyon na ang lahat." Akmang babalik na siya sa kanyang kwarto, nagsalita si Freya. "I think that's a good one." Nagulat si Daisy at saka ibinalik ang tingin kay Freya. Itinuro ang sky blue na damit na nakasabit sa kanyang siko. Inalis ito ni Daisy sa balikat niya. "Ito," tumanggaw siya. "Salamat." Ngumiti si Daisy, binalot ang mga damit sa kamay, at dali-daling pumasok sa kanyang kwarto. Sa 9:00 ng umaga,
tumayo si Daisy sa gate ng kolehiyo at hinintay si Noel Ace. Maraming mga estudyante ang bumalik at lumabas ng kolehiyo nang siya ay naghihintay ng higit sa 10 minuto, ngunit hindi nagpakita si Noel Ace. Kinagat ni Daisy ang kanyang mga labi, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan siya. Dumaan ang tawag, ngunit ang tumatawag ay hindi si Noel Ace kundi si Lisa. Daisy, may problema ba? Kapag nagkita silang dalawa ng walang pangatlong tao, ipapakita ni Lisa ang kanyang tunay na kulay. Saglit na namangha si Daisy, at lumabo ang kanyang ekspresyon. Bakit nasa iyo ang cellphone ni Noel Ace? Bakit hindi ko kasama ang cellphone niya? Kung may gusto kang kausapin sa kanya, sorry. Hey, asked me to tell you na wala siyang oras para sa iyo. Gayunpaman, ibinaba na ni Daisy ang telepono bago pa matapos magsalita si Lisa. Mahigpit niyang pinisil ang telepono, at ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang puso ay parang pakiramdam na minsan lang niya naramdaman sa buhay niya noon ay sinabi ni Noel Ace ang mga katagang iyon sa kanya sa airport ilang taon na ang nakararaan. Hindi kaya niloloko lang talaga ako ni Noel Ace. Sa kabilang dulo ng tawag, kinakabahang tumingin si Lisa sa paligid matapos sagutin ang telepono. Nang makitang wala ang lahat ng katulong sa sala, sinubukan niyang gamitin ang kaarawan ni Noel Ace para i-unlock ang kanyang telepono. Ngunit nabigo siya. Kinagat niya ang kanyang labi at pumasok sa kaarawan ni Daisy. Sa hindi inaasahan, ito ay gumana. Sa katunayan, hindi ito nagkataon dahil ang computer ni Noel Ace ay nakalock gamit ang kaarawan din ni Daisy. Matapos niyang malaman minsan, pinagbawalan siya ni Noel Ace na pumasok sa kanyang silid. Mukhang may gusto talaga si Noel Ace kay Daisy. At lalong nagiging lantad ang mga kilos niya. Tinanggal ni Lisa ang log ng tawag, mabilis na ibinalik ang telepono sa lugar, at nagpatuloy na magkunwaring naglilinis ng bahay. Nang makita si Noel Ace at ang mayordoma na sinasamahan ng doktor sa ibaba, nagpapasalamat siya sa kaibuturan ng kanyang sarili dahil mabilis siyang nakagalaw. Young Master, ang tumor ni Mr. Snowles ay malamang na isang malignan. Sa tingin ko, kailangan ang pagpunta sa ospital para sa komprehensibong pagsusuri. Sumimangot si Noel Ace ngunit tumanggo pagkatapos ng ilang segundo. Salamat. Pinaalis ng mayordomo ang doktor ng pamilya. Paakyat na si Noel Ace nang biglang may naalala. Pagkatapos ay tumalikod siya, umakyat sa sopa, at kinuha ang telepono na naiwan niya lang dahil sa kanyang ina. Walang notification sa screen, at wala ring missed calls. Tinawagan niya si Daisy, ngunit pinatay na ng kabilang partido ang telepono. Daisy ay hindi dapat maging isang taong nagsasara ng kanyang telepono nang walang dahilan. Halata naman na nablock ako. Bahagya siyang kumunat ang noo. Saglit na umidlip si Freya para makabawi sa kawalan niya ng tulog kagabi at tanghali siyang nagising para lumabas. Ngunit nakarinig siya ng malaking kaguluhan na nagmumula sa loob ng silid nang dumaan siya sa silid ni Daisy. Kumatok siya sa pinto at itinulak iyon. Naka-cross-legged si Daisy sa kama at naglalaro ng mga video game, at ang kanyang mukha ay mukhang madilim sa buong oras. Napasandal si Freya sa pinto. Hindi ka ba nag-date? Galit pa rin siya. Hindi na ako sasama sa kanya. Ang bastos na iyon ay hindi sumipot at hiniling pa kay Lisa na sagutin ang telepono. Hindi na ako maniniwala sa kalokohan niya kahit kailan. May nahulaan si Freya ngunit hindi siya nagtanong tungkol dito. Lumingon siya at huminto. Tapos gusto mo sumama sa akin. Natigilan si Daisy ng ilang segundo at inangat ang ulo. Si Freya lang ba ang nagpaalam sa akin na sumama sa kanya? Surprise yan. Ang pangyayari sa pagitan nila ni Noel Ace ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa, at siya ay nakakaramdam din ng labis na panlulumo. Nag-isip siya sandali at pumayag na sumama kay Freya. Inihatid siya ni Freya sa isang villa sa mga suburb. Bumaba ang dalawa sa sasakyan, at pagkabukas pa lang nila ng gate na patungo sa looban, kumawala ang 1 taong gulang na batang babae sa mga braso ng yaya at tumakbo. Kabanata 1616. Bago pa makapag-react si Daisy, yumuko si Freya at sinalo siya, Didi, mismo na ba ako? Niyakap siya ng batang babae at tumanggo ngunit nahihiyang tumingin kay Daisy. Inabot siya ni Freya sa yaya, na pinapasok siya sa loob. Tumalikod si Daisy at nagtatakang nagtanong, is that your daughter? May anak na talaga siya. Lumingon si Freya para magtanong, naniniwala ka rin sa mga chismis na yan. Umiling si Daisy. Hindi niya ginawa, ngunit na-curious siya kung sino ang bata. Ang bata ay 1 taong gulang, at kung siya ay anak ni Freya, at si Freya ay halos kaedad ko, kaya noong siya ay 16. Hindi maaari. Nag-cross arms si Freya. Siya ang anak ng lalaking iyon noong isang araw.
Napatigil si Daisy. Yung nang aasar sa'yo. Pumasok si Freya sa bahay. Siya, kapatid ko. Tumayo si Daisy sa pintuan, saka lumingon. Kapatid mo, bakit? Napaka-agresibo ng lalaking patuloy na nanliligalig sa kanya. Sinong mag-aakalang magkapatid sila? Kumuha si Freya ng 2 bote ng juice sa ref at iniabot ang isa sa kanya. Nakakatawa, ha? Magkapatid kami, pero para sa kanya, isa akong tool na makakapagtanggal ng mga pagkakamali niya. Umupo siya sa sopa at tila nasanay na sa kanilang relasyon. Ang pamilya ay hindi magdadala ng init sa kanyang puso. Umupo si Daisy sa tabi niya, at maya-maya, nagtanong siya, kaya hindi totoo ang chismis tungkol sa dahilan ng pag-drop mo. Dahil ba sa anak ng kapatid mo? Dahan-daang ininom ni Freya ang juice at nilero ang phone niya. Wala akong magagawa dyan. Engaged na siya sa anak ng isang mayamang lalaki, pero ang bata ang pagkakamali niya. Kung aaminin niya ang pag-iral niya, mawawalan siya ng mga socialite in-laws. Huminga ng malalim si Daisy. Paano ang nanay ng bata? Nalaman niya ang tungkol sa engagement niya bago manganak. Nailigtas lang nila ang bata. Halata namang wala na ang ina. Ang kanyang kapatid na si Ken Pruitt ay hindi tinanggap ang bata at pinakiusapan pa si Freya na huminto sa pag-aaral upang alagaan ang bata para sa kapakanan ng katayuan. Si Freya ay hindi kasal, kaya ang mga tao ay nag-isip ng pinalaki niya ang bata. Ngunit hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili. Ang mga magulang mo, itinabi ni Freya ang kanyang telepono at casual na sumagot, isinakripisyo nila ako para sa kinabukasan ng kanilang anak. Kalmado ang reaksyon niya na para bang may sinasabi siyang problema ng iba. Biglang umiyak si Didi. Nilapag ni Freya ang juice at naglakad para kunin siya sa yaya. Tumigil na sa pag-iyak si Didi nang kunin siya nito kaya naman halatang mahal niya si Freya. Pumunta si Yaya para maghanda ng tanghalian at pinatuloy si Daisy. Pumayag naman si Daisy. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Pinuntahan ng Yaya ang pinto habang si Daisy ay tumangala at nakita si Knowles na papasok. Ibinaba ni Daisy ang kanyang mga kubyertos at tumayo, tapos na ako. Tumingin sa kanila si Freya at hindi nagsalita. Hindi siya nagulat at hindi niya hiniling na manatili. Kinuha ni Daisy ang bag niya at nilagpasan siya. Pagdating niya sa garden, may samalo sa kanya at humawak sa braso niya. Lumingon siya at nabangga siya. Niyakap siya ni Knowles, galit ka ba na pinatayo kita at hinaranggan ako? Tinapakan niya ang paa nito at itinulak siya, Mr. Knowles, hindi na ako magtitiwala sa iyo. Nagpatuloy siya sa pagpupumiglas, ibinagsak siya ni Knowles sa balikat habang winawagayway ni Daisy ang kamao sa kanya. Knowles, bakla ka, bitawan mo ako. Siya ay pinasok sa kotse at sinusubukang lumabas nang hawakan siya ni Knowles at hinalikan. Kabanata 1617. Nanliit ang mga mag-aaral ni Daisy, at nablangko ang kanyang isip. Natigil agad ang lahat ng kanyang pagpupumiglas. Nakalimutan niyang huminga, kaya namula ang mukha niya dahil nauubusan siya ng hangin. Umalis si Knowles sa kanyang mga labi at tinitigan ang kanyang mga mata na puno ng luha. I'm sorry, Daisy. Nakaramdam ng inis si Daisy, at tumulo ang isang luha. Sa tingin mo ang paghingi ng tawad ay malulutas ang lahat. Sinungaling ka, pinunasan niya ang mga luha niya. Wala akong planong iwan ka doon, pero may nangyari. Ang kanyang ina ay may tumor sa kanyang gulugad at kinailangan itong alisin sa pamamagitan ng operasyon, o baka siya ay maparalisa. Gusto niyang magpaliwanag pero napagtanto niyang hinarang siya ni Daisy. Kahit may nangyari, tumawag ka para sabihin. Pinunasan niya ang mga luha niya at inilayo ang mukha. Hindi ako hamak na tao, pero hinayaan mo si Lisa na kunin ang tawagan kita. Alam mo kung gaano ko siya nandidiri. Nanlamig ang mga mata ni Knowles, at sinabi niya, hindi ko alam na tinawag mo ako. Paus ang boses ni Daisy. Tumayo siya at tinawag ang mayordoma habang mukhang stoic. Kunin mo sa akin ang surveillance footage ng sala. Walang record ng tawag sa phone niya. Halata namang hinawakan ito ni Lisa, sinagot ang mga tawag niya, at tinanggal ang record. Ang kanyang password ay hindi mahirap malaman. Hulaan niya na nakita niya ito noong ipinasok niya ito sa kanyang computer. Ipinadala sa kanya ng mayordomo ang footage. Bago niya ito panoorin, hinawakan niya ang buhok nito. Ako na bahala sa'yo. Itinulak ni Daisy ang kamay niya na masama pa rin ang loob. Hindi ka na nagkakaroon ng mga pagkakataon. Napangiti si Knowles, pinanood niya ang video habang nanlamig pa ang mga mata. Matapos maibalik si Daisy sa kolehiyo, agad itong umuwi. Tiwala pa rin si Lisa na hindi alam ni Knowles na hinawakan niya ang kanyang telepono nang hilingin sa kanya ng mayordomo na pumunta sa study.
Inikat ni Knowles ang screen para humarap sa kanya, ipinakita sa kanya kung paano niya sinagot ang kanyang tawag, at tinanggal ang record ng tawag. Nawala ang kulay ng mukha niya. Nakatitig sa malamig na titig ni Knowles, nanginginig siya. Hindi ko sinasadyang kunin. Naisip ko lang na kailangan kang makausap ni Daisy ng madalian, at wala ka doon, kaya sinagot ko ito. Sabik niyang idinagdag, wala akong sinabi. She hung up after she heard my voice. Ipinatong ni Knowles ang kanyang ulo sa kanyang kamay, sigurado ka bang wala kang sinabi? Kung mas mahinahon siya, mas natatakot siya. Umiling siya. Pumirma si Knowles sa mayordomo. Lumapit ang mayordomo sa kanya, at isang sampal ang bumagsak sa kanyang mukha bago pa siya makapag-react. Nahulog siya sa sahig. Natigilan siya, tumutunog ang kaliwang tenga niya, at may kaunting dugo sa gilid ng labi niya. Namamaga ang mukha niya. Hindi mahirap isipin kung gaano kahirap ang sampal. Kalmado si Knowles. Itong sampal ay dahil sa ginawa ni Juliana kay Daisy. Namula ang mga mata ni Lisa habang nanginginig. Takot na takot siya kay Knowles ng mga sandaling iyon. Maaaring bilhin ni Uncle Tristan ang binibenta mo, pero siya, at ako. Alam mo kung paano ka naging parte ng pamilya namin. Kung hindi ka kumilos, maghihirap ka. Tumayo si Knowles, naglakad papunta sa harap ng mesa, at huminto sa harapan niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang buhay mo, pero wala akong magagawa kung pipiliin mong hindi mabuhay. Mas lalong nanginig si Lisa. Akala niya ay isa lamang mayaman na bata si Knowles, ngunit hindi niya akalain na mas malupit ito kaysa sa sinumang kakilala niya. Siya ay kasing tuso ng magkapatid na Goldman dahil hindi sila kailanman umatake sa dilim. Kabanata 1618. Si Knowles ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit kung nagsimula siyang magplano, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Protektahan man lang siya ni Tristan dahil iniligtas niya siya. Magiging mabait si Knowles sa panlabas dahil kay Tristan, ngunit malamang na hindi siya magiging mabait sa kanya sa likod niya. Peter, tumingin si Knowles sa mayordomo, bigyan mo siya ng mas nakakapagod na gawain. Hindi namin pinapanatili ang mga taong hindi nag-aambag dito. Kunin ang mga katulong na bantayan siya. Kung bumagal siya, huwag bigyan ng tubig. Tumanggaw si Peter. Yes, sir. Napaupo si Lisa sa sahig at hindi pinansin ang sakit sa mukha. Hindi niya kailangang magtrabaho sa bahay, ngunit kailangan niyang gawin ang lahat sa mansyon ng Knowles. Siya ay may mas mababang katayuan kaysa sa isang katulong doon, na mas masahol pa kaysa sa paghabol sa kanya sa labas ng bahay. Hindi iyon gagana. Kailangan niyang humanap ng paraan para maibalik ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, bumaba si Daisy, dala ang kanyang bag at pupunta sa library para ibalik ang ilang libro. Tumigil siya sa paglalakad sa koridor dahil nakatayo si Knowles sa ilalim ng puno na nakasuot ng malinis at puting kamiseta. Ang liwanag ay suminag sa mga dahon, at ang malabo niyang mukha ay unti-unting tumalas. Naglakad si Daisy palapit sa kanya. Bakit ka nandito? Napatingin siya sa mukha niya. Hinihintay kita. She turned away and mumbled. Inalis na kita sa blacklist. Pwede mo naman akong tawagan. Bakit siya naghintay? Maghihintay ba siya ng buong araw kung hindi siya lumabas ng kwarto niya? Lumapit sa kanya si Knowles at tinukso. Paano kung hindi mo sinasagot ang tawag ko? Napatingin si Daisy sa kanyang sapatos. Hindi ako ganoon kapeti. Hinawakan ni Knowles ang kamay niya at lumapit, saka siya tinitigan. So pinapatawad mo na ako. Dumampi ang hininga niya sa buhok niya. Ang pag-iisip ng halik kahapon ay naging kulay rosas siya, at hindi siya nang ahas na tumingin sa kanya. Pinadaan ni Knowles ang kanyang daliri sa gilid ng kanyang mga mata. Pambihira ang hitsura niya kapag nahihiya siya, lalo na dahil sa kanyang maliwanag, maganda, malinaw na mga mata. Nais nitong protektahan siya at makuha siya. Matapos ang sandaling katahimikan, binitawan niya ang kamay niya. Samahan mo ako sa ospital. Nagulat si Daisy at tumangala. May sakit ka ba? Kinuha ni Knowles ang bag sa kanya. Hindi ako. Ibinuka ni Daisy ang kanyang mga labi ngunit hindi nagtanong. Ipinarada ni Edison ang sasakyan sa labas ng ospital. Sinundan ni Daisy si Knowles at naglakad patungo sa private room. Nakatayo siya sa labas at bago siya pumasok, ang medyo may edad na babae na nakahiga sa kama ay magiliw ng umiti sa kanya. Nandito rin si Daisy. Iyon ang ina ni Knowles, si Diana Sullivan, prinsesa ng Yaramore. Siya ay tulad ng mga fairy tales, maganda at maganda. Kahit na siya ay hindi na bata, ang kanyang mga kilos at kagandahang asal ay nagpapakita na siya ay hindi pangkaraniwan.
Pumasok si Daisy sa kwarto at magalang na tumango. Nice to meet you, Ma. Nakangiti pa rin si Diana. Pwede mo akong tawaging Tita Diana. Napangiti siya ng nahihiya. Tita Diana. Umupo si Noel Ace sa upuan. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Ang paghiwa ay hindi na gaanong masakit. Makakalabas na ako pagkatapos magpahinga. Napatingin siya kay Daisy. Hindi ako nakadalo sa iyong coming of age party dahil masama ang pakiramdam ko. Ang sabi ng tatay mo ay magdaraos siya ng isang maliit na salo-salo kapag nakadischarge na ako. Tandaan na imbitahan si Daisy. Napangiti si Noel Ace. Sige, gagawin ko. Nanatili sila doon ng ilang sandali bago umalis. Hinailan ni Daisy ang shirt niya sa koridor. Bakit hindi mo nabanggit na nasa ospital ang mama mo? Kabanata 1619. Nilingan ni Noel Ace si Daisy. Bakit? Tumingin siya sa ibaba. Dapat hindi ako dumating na walang dala. Dapat ay nakakuha siya ng ilang bulaklak o basket ng prutas. Humarap si Nolan sa kanya at nakita niyang nakapout ito. Hindi niya napigil ang sabihin, natutuwa siyang bumisita ang kanyang magiging manugang. Anak ano, natigilan si Daisy, saka tumitig ng diretso sa kanyang mga mata sa gulat. Anak na babae, nagtaas siya ng kilay at hindi sumagot. Namula ang mukha ni Daisy habang tinutulak siya palayo. I never said I was going to marry you. Agad siyang tumakbo palayo. Pinagmasdan siya ni Noel Ace na tumakbo palayo at hindi niya maiwasang mapangiti. Dumating ang Martes, si Colton ay abala sa pagsusulat ng isang papel at wala ng oras na mag-alaga sa anumang bagay. Paglabas niya ng hall, bigla niyang narinig ang pinag-uusapan ni Noel Ace at Daisy na nagde-date. Totoo ba yan? Nagde-date sina Miss Goldman at Mr. Knowles. Nakita ko silang tumatambay noong weekend. Dapat totoo. Tumayo si Colton sa likuran nila. Pwede bang ulitin mo yan? Tumalon silang lahat. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Daisy, at nang makalabas ito ng rehearsal hall, nakita niya si Colton na nakasandal sa dingding, naghihintay sa kanya. Nagjogging ito sa kanya. Colton, tapos ka na ba sa papel mo? Nag-cross arm si Colton at tinitigan siya. Ano sa tingin mo? You started dating that Knowles boy while I was busy. Nabulunan si Daisy. Ako, hindi. Halatang nagi-guilty siya dito. Nagsisinungaling ka sa akin ngayon. She whispered. Colton, do you hate him? Huminga ng malalim si Colton at mahinahong sinabi, hindi lang namin siya mabasa ng kapatid mo, kaya mo ba? Mag-ingat na huwag kang madaya. Kung si Waylon ay mas tuso kaysa sa kanya ng 1 pulgada, si Noel Ace ay 1 milya. Si Daisy ay isang diwata lamang na gumala sa mundo at hindi pa nagkaroon ng pagsasanay. Hindi niya ito kakayanin. Magiging madali para kay Noel Ace na pangunahan siya. Tumingin si Daisy at hindi umimik. Hindi niya akalain na sasaktan siya ni Noel Ace dahil alam niya kung paano siya tinatrato ni Noel Ace nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos ng mahabang paghinto, tumangala siya. Colton, sa tingin ko hindi niya ako sasaktan. Pinunasan ni Colton ang tungkin ng kanyang ilong at tumalikod pagkaraan ng ilang sandali. Fine, I'll leave you to it. Magbabago ang isip mo kapag natutunan mo ang iyong leksyon. Walang anumang masasabi niyang makakapagpabago. Kung karapat-dapat si Noel Ace sa kanyang pagtitiwala ay depende sa kung paano siya kumilos pagkatapos nito. Kung mangangahas si Noel Ace na sirain ang puso ni Daisy, hindi na niya ito makikita kahit kailan. Pinagmasdan siya ni Daisy na lumalayo at napabuntong hininga. Bakit kailangang pretuhin ng kanyang mga kapatid si Noel Ace na parang demonyo? Hindi niya tiningnan ang bahagi. Biglang sumandal si Freya sa tenga niya. I think your brother is right. Tumalon si Daisy at tumalikod. Freya, bakit ngayon ka lang sumulpat sa likod ko? Isinabit sa likod ni Freya ang kanyang bag at pumikit. Hindi ko sinasadyang mag-eavesdrop. Ngayon ko lang narinig. Napaisip si Daisy sa sinabi niya. Hindi ba pinsan mo si Noel Ace? Hindi mo ba siya lubos na kilala? Kabanata 1620. I'm sorry. Nagkibit balikat siya. Hindi ko siya masyadong kilala. Nagsimula siyang gumugol ng oras kay Noel Ace kamakailan. Si Noel Ace ay ipinadala sa Slocavia upang maiwasan ang mga pag-atake ni Madam Knowles mula pa noong siya ay napakabata, at hindi niya ito nakilala noong panahong iyon. Narinig lang niya ang tungkol sa kanya. Pinsan niya si Noel Ace, na mas matanda lang sa kanya ng 1 buwan. Alam niya na ang pinsan niyang ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Sa mata ng mga matatanda, siya ay bata pa ngunit isang buong talento. Bihasa siya sa lahat ng bagay, tulad ng pananalapi,
computer, mga stock ng cybersecurity, industriya ng pelikula at telebisyon, teorya ng laro, at maging ang alahas. Minsang sinabi ng mga tao sa industriya na dahil sa kanyang talento, makakabangon muli ang mga Knowles, at nagkatotoo ito. Ilang taon na ang nakalilipas, isasama siya ni Tristan sa lahat ng uri ng mga kaganapan. Mahinahon niyang haharapin ang lahat ng tanong at hamon. Nagkaroon ng walang katapusang skimang sa mundo ng negosyo. Ang bawat isa ay may lihim na motibo, at ang isa ay kakainin ng buhay kung wala silang paraan at diskarte. Si Noel Ace ay isang wild mare, at walang makakabasa sa kanya. Siya ang maitim na kabayo na nagawang malampasan ang lahat ng mga hadlang, kaya lahat ng tao sa industriya ay nag-iingat sa kanya. Kapag siya ay nasa hustong gulang na at nagkaroon ng sapat na karanasan, siya ay hindi matatalo. Natahimik si Daisy, kung kahit si Freya ay hindi siya kilala ng lubusan, kaya ba niyang? Talagang kilala siya ng husto. Hindi mo siya kaaway, kaya walang dapat ipag-alala. Nilampasan siya ni Freya at sinabing, "He likes you very open, so there is no telling who will control whom." Sinamba ni Noel Ace si Daisy, at sapat na iyon para kontrolin niya ito. Hindi lang niya alam dahil bahagi siya ng sitwasyon. Makalipas ang kalahating buwan, nakabawi si Diana para ma-discharge. Nagdaos ng party si Rick Knowles para salubungin ang kanyang asawa sa pag-uwi. Hindi ito kalakihan, at mga kaibigan at pamilya lang ang inimbitahan niya. Sa halip, nagpadala na lang ng mga regalo ang mga hindi lumabas. Natural na dinaluhan ito ni Ken. Matapos malaman na gaganapin ang kasal nila ng socialite na si Lara Reese sa katapusan ng buwan, binati sila ng lahat. Hanggang sa dumating sina Noel Ace at Daisy at naakit ang atensyon ng lahat. Si Miss Goldman at ang batang Mr. Knowles ang perfect match. Do you think they will have a marriage of convenience? Nag-isip ang lahat. Si Ken, na may kasamang ibang tao, ay tumingin kay Noel Ace at Daisy at nagulat. Ang hanggal na babae na hindi maisip ang kanyang sariling negosyo ay si Miss Goldman. Siya ay mapalad na si Noel Ace ay nagpakita sa oras bago ito, o maaaring siya ay nataman, at iyon ay hindi magdadala ng anumang benepisyo sa kanya. Hindi niya alam na may kaya pala ang kapatid niya. Naglakad siya papunta sa kanila, dala ang kanyang wine glass at ngumiti. Nakipagtalo ako kay Freya, at hindi naintindihan ng maliit mong kasintahan. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya. Nais ni Daisy na huwag pansinin siya dahil nalaman niya kung gaano kalaki si Ken. Kinuha ni Noel Ace ang baso ng champagne sa mesa at magalang. Cheers, buti na lang humingi ka ng tawad. Please bring your girlfriend to my wedding at the end of the month. Si Lisa ay nakatayo sa likod ng hagdan at nanunood habang ang lahat ng tao sa bulwagan ay nagsasaya. Siya ang adopted daughter ng Knowles ngunit hindi pinayagang dumalo sa function na ito. Sa halip, kailangan niyang magtrabaho bilang katulong sa kanyang uniforme. Hindi siya natuwa tungkol doon, lalo na nang makita niya si Daisy sa tabi ni Noel Ace. Baka sa mga mata niya ang poot niya. Naiinggit ang lahat sa kanya dahil maganda ang kanyang pamilya at magiging mabuting kapareha siya kahit kanino.